Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Tayo po mga kapatid, magpapasimula na. Una po nating awitin ang bilang 46 sa atin pong mga himnaryo. Huwag tayong mga balisa sa ating nakikita. Ang lahat ay nagbabadya. Araw ay malapit na. O
magsama-sama, lahat ay magkaisa, ibandi lang aral niya, habang may panahon pa. O halin na salubungin si Kristo ay darating. Luha na ipapahirin, adi na maninindig. Atin pong patuloy na papurihan, sambahin, luwalhatiin ang ating nag-iisa at buhay na Diyos. Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Numero 19 po ang ating susunod na awitin. Ingatan ko ang utos ni Jesus na sumako, buhay ko Kanyang tinubos, sa Kanya ihandog. Ingatan ko ang utos ni Jesus na sumako hanggang ako ay mapuspos ng biyaya at pag-irog. Ihahandog ko ang buhay, buong lakas at yaman, pagkat siya ay namatay sa loko ang dahilan. Ingatan ko ang utos ni Jesus na sumako, hanggang ako ay mapuspos ng biyaya at pag-irog. Sala ko'y Kanyang pinawi, puso kong nalugami, siyang sa akin nagtangi, sa buhay ko'y naghari. Iingatan ko ang utos ni Jesus na sumako, hanggang ako
Patuloy po nating papurihan, sambahin at luwalhatiin ang Panginoong Heso Kristo. Huling awit mga kapatid, 137 sa atin pong mga himnalyo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na marangal, na itinuturo sa atin ang bagong tipan. Ito ang tanging daan ng ating kaligtasan, kaya't atin ang pasukan. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus nasa ligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Kay Kristo Jesus lamang tayo'y dapat masalig, at hindi sa utos taong sinsay sa matuwid. Mga hidwang aral ay huwag bayaang manaig sa iglesyang walang dungis. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus nasa ligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Kung buhay nating ito'y walang tagapagligtas, liban kay Kristo Jesus na sumakop sa lahat. Kaya nga sa iglesia na kanyang nililigtas, manatili hanggang wakas. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus nasa ligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Kung nais mong buhay mo'y maging sakdal kay Jesus, sa banal niyang kulungan ikaw ay pasako. Tanggapin sa puso ang aral niyang mahirap, at sa kanya ay sumunod. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus nasa ligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay,
ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, nasakbibi ka sa iyong pag-ibig. Sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban. Dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa banal, sakdal at napakamalinis mong pangalang Kristo Jesus, muli mo pong masisilayan kaming mga magkakapatid, mga mag-aanak at mga magkakaibigan sa silong po nitong aming mga dampang tahanan. Pangunahin na nga po dito sa iyong bahay-sambahan sa Los Angeles, California. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa pangalan mo pong Kristo Jesus. Amang banal, bagaman kami po ay malalayo sa isa't isa, at kahit na po kami nag-iisa, dadalawa, sa silong ng aming mga dampang tahanan, hindi po namin ikinakahiya ang iyong pangalang Kristo Jesus. Inawitan ka po namin, Panginoon, nangagpailang lang kami sa iyo ng aming mga tinig, na nalalaman naming hindi marilag sa iyong pandinig, gayon man ang galing po sa kaibuturan ng aming mga puso. Sinasampalatayanan po naming tinatanggap mo po na katulad sa isang masarap na samyo sa iyong banal na harapan. Amang banal, maraming salamat po sa iyo sa napakabilis na 7 araw na ipinalipas mo po sa buhay naming mga magkakapatid, mag-aanak at mga magkakaibigan. Salamat po na kami po ay iyong pinatnubayan. Pinakain mo po kami, dinamtan, pinalakas, pinagagaling ang aming pangangatawan. Salamat higit sa lahat. Patuloy mo pa rin kaming pinagtitiisan, pinagtitiyagaan, tinuturuan mo pa rin kami ng iyong banal na ebanghelyo upang lalong lumawig ang aming mga katalinuhan sa iyong kaharian sa langit, at lalong maragdagan at tumibay ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ipinagkaloob mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin. Pinupuri ka po namin. Niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang. Ang malinis mo pong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Amen. Amang banal, nalalaman po naming natatalastas mo kung papaano namin ginugol ang ipinautang mong 1 linggong mga araw. Ama, kung kami po nagkulang, kung kami po'y nagkasala, bago po kami, Panginoon, lumawig sa aming mga pagsamba sa iyo, nalalaman naming hindi mo tinatanggap ang panalangin, ang mga pag-aawitan ng mga taong mga makasalanan. Alalahanin mo po sana, Ama, ang iyong banal at dalisay na dugo na itinigis mo po sa iyong kuro sa bundok ng Kalbaryo. At Amang Diyos, alalahanin mo ang pangalan mong Diyos Kristo Jesus na ikinapit mo po sa aming mga kaluluwa nang kami po'y mangagpabautismo sa iyong banal na iglesia. Aman banal, sa umagang ito, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang mga kasalanan. Amen. Ama banal, hindi po namin nalilimutang ipagpasalamat sa iyo ang lahat ng iyong mga pamamatnubay, maging sa amin pong mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo at mga kamag-anakan sa laman. Amang banal, tulad po ng iyong pamamatnubay sa aming 2 mag-asawa, maraming salamat, hindi mo pinababayaan ang aming mga anak na katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, maging ang aming mga manugang, katulad po ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Salamat din ang lahat ng aming mga apo, katulad po ni JC, ni BJ, JR at John Matthew, Paul, Noren at Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, ni Rebecca at ni Kay, maging ni Richard, at ang aming mga kapatiran sa laman, na katulad po ni kapatid na Ekspektasyon,
ni Prospero, Felicidad, Dolor, Eliezer at Neftali, ni Fe at ni Lolita, 10 ng kani-kanilang mga sariling tahanan at sangbahayan. At sa umagang ito ay pinagpapasalamat namin at ipinapanalangin din naman ang mga lalaki at mga babaeng patuloy mo pong idinaragdag sa iyong banal na kawan na nakikipag-aral at nakikinig ng iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Idinadalangin naming tumago sa kanilang lahat ang iyong pagliligtas, ang iyong mga pagpapala at ang iyong mga pag-iingat. At dumating nawa ang kapanahunan na maghari sa aming lahat ang iyong kalooban sa langit, na kami pong lahat ay matipon sa iyong banal na kawan. Sa ikalawang pagparito mo po'y makapasok kami sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama, sa umagang ito, ipinagpapasalamat din namin ni kapatid na Rosita, at gayon din ang aming mga kaibigan sa kanilang mga pananalangin sa araw at oras na ito. Aman Diyos, salamat po ang aming mga minamahal sa buhay na nangingibang bansa at nangingibang bayan sa paghanap ng kakainin sa araw-araw. Panginoon, katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David at ni David at ni Shannon at Analera, ni Jacob, ni Bayan Guanson, gayon din po ni Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Fe at Adora Aquino, Pido at Victoria Maranques, ni kapatid na Rosemary at Flor Bautista Gonzales. Maraming salamat po. Dalangin namin, papatnubayan mo po silang lahat, iingatan mo rin po, at nawa sila man ay lubos na tubuan ng iyong mga aral at palatuntunan. Ang mga mahal namin sa buhay na ito'y makapiling namin ng buong kapayapaan sa bawat sandali ng aming mga hiram na buhay. Ama naming Diyos, sa araw na ito, idinadalangin namin ang 2 sa mga lalaking ititindig mo po. Nawa kasangkapanin mo na maging mabuting kasangkapan sa pagpapahayag sa amin ng iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Banalin mo po ang kanilang puso, linisin mo po ang kanilang kalooban, dagdagan mo po ang tibay ng kanilang kalooban at ng kanilang pananampalataya. Maisiwalat nila sa buong sandaigdigan ang iyong kagilagilalas na kaliwanagan, at kung mapakinggan ng mga nakikinig, magkaroon silang lahat ng takot, makabalik sila sa iyong banal na tahanan. Ama naming Diyos, habang kami nakikinig, hipuin mo po kaming lahat sa aming mga kinaroroonan, lalo na nga po ang maraming sa amin, pinasapitan mo ng iba't ibang karamdaman, iba't ibang mga suliranin sa pang-araw-araw na kabuhayan. Mahabag ka nawa sa kanilang lahat. Tulungan mo pong gumaling ang kanilang lupang katawan, magkaroon ng kalutasan ang kanilang mga suliranin sa araw-araw, at ang marami ng sa amin patuloy na tumatanda at nanghihina. Una na nga ang iyong anak. Gayon din po si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, higit na nga po si kapatid na Concepcion Tenedero na siya ng pinakamatanda sa amin. Gayon din po si Floro, si Robert at Mercedita, si Olivia at si Mirna, si kapatid na Expectacion at si kapatid na Rogelio Gonzales. Mahabag ka sa amin, Ama. Dagdagan mo pa sana kami ng maraming araw, maraming mga taon ng kagaling at kalakasan. Makasangkapan mo pa kami sa paglilingkod sa iyo ng buong puso, buong isip at ng aming buong buhay. Amang banal, ang lahat po ng ito ay isinasamo namin. Idinadalangin namin at ikaw ang nagpakilala at nagbigay sa amin ng pananampalataya. Sa sanglibutan marami kaming kapighatian, ngunit lalakasan namin ang aming mga kalooban. Sasampalataya kami sa iyo. Sasampalataya kami sa Ama at sa iyong ebanghelyo, at anumang aming hihilingin sa pangalan mong Kristo Jesus. Ikaw ang nagsabi, Panginoon, ito ang pakikinggan mo sa langit, ito ang iyong gagawin, ito ang iyong ibabasbas sa amin, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Sa umaga pong ito ng araw ng linggo,
inaanyayahan po tayo ng Amang Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, na italaga na po natin ang ating mga puso, kaluluwa at ang ating isipan. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia para po ang lahat ng binabasa ng inyong tagapagsalita ay inyong masundan sa inyong mga tahanan. Ibig ko po na ating maalaman, marami pong iglesia hindi pinahihintulutan ang kanilang mga membro na magbasa ng Biblia. Totoo po yan. Meron po akong nalalaman, ayaw na ayaw nila ang mga membro ay matuto ng pagbasa ng Biblia. Gusto po nila, kokontrolin nila ang pag-iisip ng kanilang mga membro. Kami po ay hindi gayon. Sa loob po ng iglesia, hindi po namin kayo tatalian, hindi po namin kayo bibihagin. Malaya kayo. Sa katunayan nga po, makikinig lang kayo. Wala kayong iisiping anuman, makikinig lang tayo sapagkat Romanos 10:17, sa pakikinig dumarating ang pananampalataya. At kung kayo nakikinig sa amin at kayo nagdududa na baka binawasan o dinagdagan namin, kaya nga inaanyayahan namin kayo, kunin na ninyo ang inyong mga Biblia para po tayo ay magkaroon ng tinatawag na sakdal na pakikinig. At dumating nawa sa inyong lahat, kayo na aming mga kaibigan, ang banal na pagpapala, ang pag-iingat ng Diyos at ang kaliwanagan sa inyong buong mga sariling sangbahayan. Ipinagkakaloob ko na po sa inyo si kapatid na Prospero Gonzales. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, muli po ang inyong abang lingkod ay bumabati po sa inyong lahat ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Tunay po na sadyang ang Panginoon o ang ating dakilang Diyos ay mahabagin at lubusang pinauunawa sa lahat bago niya igawad ang kanyang mga kahatulan, ang kanyang mga ginagawi upang ipakilala o upang ipadama sa lahat ng mga tao ang tuwirang kapangyarihan at ang kanyang tahasang saloobin. Ano nga po ba ang minarapat ng Diyos na ngayon ay ating pag-aralan? Ito po ay nagmula rin sa kanyang bibig at sa kanyang pananalita. Dito po sa aklat ng Mateo sa Kapitulo 9 at ang bersikulo ay 6, sa unang bahagi po ay ganito po ang ating mababasa. Dadapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao'y may kapamahalaan sa lupa. Amen. Pakinggan po ninyo ang salita mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang wika po niya rito, dadapat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao'y may kapamahalaan sa lupa. Na ano? Na magpatawad ng mga kasalanan. Amen. Dito po uusisain natin kung sino yung anak ng tao na yon, at batid ko po naman na sa inyong kaisipan at sa inyong pananampalataya ay alam na natin kung sino yaong anak ng tao na yaon, at yaon ay ating mababasa sa kanyang mga banal na kasulatan. Sa wikang Ingles, hayaan niyang basahin ko rin ang isinasad. But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. To forgive sins. He is the Son of Man. Ngayon, bakit nga po ito ang ating pinag-aaralan po ngayon? Sa umagang ito, ano po ba ang kahalagahan ng mga bagay na ito?
tignan po muna natin kung paano ito naibulalas o nagpasimula nang mabanggit ng ating Panginoong Kristo ang mga katagang ito. Dito po sa aklat din ng Mateo, sa bandang ibaba po lamang. Sa 9 at ang versikulo ay 2, ganito po ang ating mababasa. At narito, dinala nila sa kaniya ang isang lumpo na nakahiga sa isang higaan. At nang makita ni Jesus ang kaniyang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, laksan mo ang iyong loob. Ang iyong mga kasalanan ay ipinatawad na." Amen. Dito po, kung ating lilimin ito pong senaryong ito, pakinggan po ninyo kung bakit sinalita po ng ating Panginoong Kristo ang mga bagay na ito. Ang sabi po rito, nang makita ng ating Panginoong Kristo ang isang lalaki na nakahiga sa kanyang higaan, at ito ay isang lumpo, mismo ang ating Panginoong Kristo ang nagsabi, sapagkat nababatid niya ang kanyang puso, nababatid niya ang buong katauhan ng taong ito. Ano ang sinabi ng ating Panginoong Kristo? Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Ano po ang ibig sabihin? Ito pong may lumpong ito, kasama ng kanyang mga minamahal sa buhay, kasama ng mga nagdala sa ating Panginoong Kristo, puspos ng pananampalataya. Kanino? Sa isang tunay na Diyos. Sapagkat binanggit na nga po ng ating Panginoong Kristo nang dahil sa iyong pananampalataya, sinabi sa lumpo, "Anak, laksan mo ang iyong loob. Ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na." Amen. Mga minamahal po naming tagapakinig, pakatandaan po ninyo, napakalagat na pag-aralan na po natin kung saan ang gagaling ang tinatawag na pananampalataya. Sa wika po, sa aklat ng Roma, sa pangangaral din ni Apostol Pablo, ang wika po doon, sa 17, ang pananampalataya ay nabubuo o ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, sa mga salita, sa mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tanging Panginoong Hesukristo po lamang, tanging mga aral po lamang ng Diyos bumabango ng isang tunay na pananampalataya. Kaya nga po, dito sa araling ito, lubusan, ano po ang sabi? Ikaw anya, sa iyong mga kasalanan, ikaw ay pinatatawad na. Dadapat sa senaryo pong ito sa pagpapatuloy. Alam po ba ninyo kung ano ang mga nangyari sa kapaligiran? Nang makita po ng ibang Hudyo naman, natural, ito pong mga ibang Hudyong ito, they have a wavering faith, walang kumpletong pananampalataya. O, tuwirang mga walang pananampalataya. Bakit? Sapagkat minasama po nila ng ibang mga Hudyo, yung mga ibang nakapalibot sa kanya. Ano po ang sinasabi? Ngunit minasama ng mga Hudyo, yung mga nakapaligid nga po sa kanya, at nakarinig ng mga pagpapatawad sa mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsasalita ng ating Panginoong Kristo dito nga po sa lumpong ito. At ito nga po ay itinuturing nilang isang pamumusong, na ang ibig sabihin mismo ang ating Panginoong Kristo ay nagkukunwaring makapangyarihan sa lahat, nagkukunwari siyang isang Diyos. Amen. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi po nila nakilala. Dito po sa talatang ito, sa 9:3, pakinggan pa po ninyo sa pagpapatuloy natin. Dito rin po sa aklat ng Mateo. At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi sa kanilang sarili,
ang taong ito'y namumusong. Sapagkat, ang pagkakilala nila sa ating Panginoong Hesukristo ay taong-tao po nga lamang ang ating Panginoong Hesukristo. Nakatulad din na mayroong relihiyon ngayong patuloy pang ipinagsisigawan at ipinangangaral na ang ating Panginoong Hesukristo ay taong-tao po lamang. Sa kabila ng napakaraming mga patotoo, sa kabila ng maraming mga sulat na mababasa ng mga inilathala ng mga propeta at ng mga apostol na lingkod ng Diyos, na ang ating Panginoong Hesukristo ay siya na mismo ang tunay at makapangyarihang Diyos. Ito po ay mababasa natin sa aklat ng Roma 9:5, sa aklat po ng Pilipos, mamaya babasahin natin, doon po sa 2:6-7. Kaya nga po, dito sa mga pagkakataong ito, tuwirang ano pa po baga ang agad na ipinaliliwanag sa kanila ng Panginoong Hesukristo sa mga pangyayaring ito ng kanilang mga pag-aalinlangan. Sa Mateo 9:4, pakinggan po ninyo. Tao lang po ba ang ating Panginoon? Ito po ang isa sa isang napakagandang senaryo. At pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan, ay sinabi, bakit nangag-iisip kayo ng masama sa inyong mga puso? Sa wikang Ingles, wherefore think ye evil in your hearts? Amen. Bakit laging kasamaan ang nasa sa isip ninyo? Yan ba ay tao lamang? Nang malaman ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang tuwirang sabihin sa mga taong nag-aalinlangan ito, bakit laging kasamaan ng inyong mga pinag-iisip? Sinabi pa ng ating Panginoong Hesukristo sa 9:5, sapagkat alinbaga ang lalong magaang na sabihin, ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o sabihin, magtindig ka at lumakad ka. Pakatandaan po natin nang ito po ay salitain ng ating Panginoong Hesukristo, tuwirang kanyang ipinahayag na sa pagpapatawad ng kanyang mga kasalanan, yaon po mismo ay nangangahulugan, tuwiran ng ano? Pagpapagaling ng lahat ng kanyang mga karamdaman. Amen. Kaya nakita po ninyo sa atin at tuwirang sa damdamin natin at sa ating mga kaisipang may takot sa Diyos, tayong tuwirang lubusang tagasunod at lubusang dumadalangin, kumikilala, sumasampalataya sa isang dakilang lumikha. Hindi baga kapag tayo mayroong mga kabagabagan at mayroong mga suliranin, hindi baga tayo ay naninikluhod, hindi baga tayo ay dumadalangin, tayo ay humihibik, tayo'y napahahabag sa Diyos at ang unikong ating hinihiling sa Diyos ay ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. Kayo ba, aming mga minamahal na tagapakinig, paano po ba kayo manalangin? Baka kayo po, katulad nitong kardinal ng Maynila na ito, itong kardinal ninyong laging nakangiti sa telebisyon, na nitong huling kanyang pagpapahayag ay humihingi na ng abuloy pagdating daw ng kanilang papa dito sa Enero. Kala ko ba'y napakayaman yung papa ninyo? Buksan ninyo ang basement ng Batikano. Puro ginto po ang nasa ilalim niyan. Bakit ipinanghihingi ninyo ng limos? Ang wika po ng banal na kasulatan, tinanggap naming walang bayad. Sa kapuspusan po ng aming kalagayang ito, ipinamamahagi din po namin sa tulong po ng Diyos. Hindi kami naniningil, hindi kami napahahabag. Sinasaboy namin, iniwiwisik namin, ipinahayag namin ang mga katwiran at katotohanan ng Diyos ng libre, walang bayad. Amen. Kung katukin ang inyong puso at kayo ay makibahagi
Sa gawain ito, isa pa rin ang aming dalangin sa Diyos. Salamat po. At mayroong mga taong patuloy mong kinakatok ang kanilang mga puso upang makibahagi sa gawain ito ng kabanalang naaayon sa iyong banal na kalooban. Amen. Ito po ang prinsipyo ng mga tunay na mangangaral. Wala po kaming ipinagmamalaki, wala po kaming mga taong nilalapitan. Dadapat isa ang aming laging itinuturo sa inyo. Yaong makapangyarihan, dadapat mahabaging Diyos. Lagi ang ating Panginoong Jesucristo, lagi ang isang nag-iisa at makapangyarihang Diyos. Amen. Kaya nga po dito napakaliwanag. Mga minamahal po naming mga kaibigan at mga tagapakinig. Dito po, kung babasahin natin itong talatang ito ng Mateo, Kapitulo 9, at ang bersikulo ay 1 hanggang sa pataas, maaaring sabihin natin ito ay isang ordinaryong pangyayaring naganap sa kapanahunan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Dadapat naririto sa hiwagang ito ang tunay na sustansya ng kahulugan ng pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Na ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa isang tao sa sanlibutan ito ay nang dahil sa kanyang mga kasalanan. At dito'y matatanggap niya ang kanyang kapatawaran ng unikong sabihin at madama at ipahayag ng ating Panginoong Jesucristo nang dahil sa kanilang pananampalataya. Amen. Kaya nga po pala sa Hebreo, Kapitulo 11, doon lubusang pinahalaga ng Diyos ang tuwirang kahalagahan ng salitang pananampalataya. Hindi po yung paniniwala. Yung pong paniniwala ay nanggagaling sa nakita, narinig, material things na hawakan. Hindi po yaon ang hinahanap ng Diyos, kung hindi ang pananampalatayang tuwirang inilagak mo ang iyong lubusang pagkakatiwala sa mga bagay na hindi nakikita. At yaon nga po sa ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat ang Diyos po natin, ang tunay na Diyos, ay isa pong Espiritu at katotohanan. Yung katotohanan po, yun po ang kanyang mga kalooban, yun po ang kanyang mga salita. Sa pagpapatuloy, ang isa po nating maitatanong sa mga pangyayari pong ito, ano nga po baga ang siyang pagkakilala ng mga Hudyo sa ating Panginoong Jesucristo ng pagkakataong banggitin niya ang ating pinakapaksa noong tuwirang ginaganap yung mga nagaganap yung mga pangyayaring yaon. Ano tuwirang sadya ang pagkakilala ng napakaraming mga Hudyo o kababayan niya noon? Pakinggan ninyo, tutuloy nating lubos ang Mateo 9:6. At dito po ay ating tuwirang mababasa na ang katas o ang lubusang katotohanan ng numero ng Kapitulo 9 at ang bersikulo ay 6. Dadapat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. At dito po, sa harap nga ng mga Hudyo ay sinabi nga niya sa lumpo, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa iyong bahay. At sa 9:7, at nagtindig siya at umuwi sa kaniyang bahay. Amen. Dito, tuwirang gumaling na. Lumakas na. Naging lubusang ang kanyang pangangatawan ay tuwira ng Pinatawad at malinis. Naging karapat dapat na siya.
Ano pa nga po ang Gumaling. nangyari? Ano ang katunayan na tuwirang hindi ito nakilala ng maraming mga Hudyo? Kaya nga po sa pangangaral ni Apostol Pablo, dito po sa kanyang Pilipos, pakinggan po ninyo kung ano ang isinasaad sa aklat ng Pilipos sa Kapitulo 2 at ang versikulo 6. Nung nangangaral na po si Apostol Pablo, ito po ng ang ating Panginoong Jesucristo ay umakyat na sa langit. Dito po sa Kapitulo 2 at ang versikulo ay 6 hanggang 7, pakinggan ninyo kung ano ang ipinangaral ni Apostol Pablo. Na siya bagamat nasa anyong Diyos, nakita na ninyo, ang ating Panginoong Jesucristo, ang binabanggit po niya rito, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos na ang ibig sabihin. Hindi niya ninasa, hindi niya inaring siya ay lubusang isang Diyos. Ang ibig niya, siya ay maging katulad ng isang tao. Anong katunayan? 7, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin. Ano pa? Na nakitulad sa mga tao. Amen. Napakatigas nga po ng ulo ng kanyang mga kababayang Hudyo na sa kabila ng kanyang mga pinagagawa, sa kabila ng kanyang mga pangangaral, sa kabila ng kanyang mga pagpapagaling na sinasaad doon na siya lamang ang may karapatan na magpatawad ng mga kasalanan, itinuring pa rin siyang ordinaryong tao, tinuring pa rin siyang may sa demonyo. Nagsalita pa nga sa kanya, may demonyo niya ang taong ito. At sa katunayan ng hindi pagkakilala sa kanya, ipinako pa sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po ang sabi pa ni Apostol Pablo, kung nakilala niya sana nila, desin sana'y hindi na nila ipinako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ngunit, sa kabila nga po ng lahat, nakilala po baga ng mga Hudyo ang nais na ipinaunawa sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo? Nakilala kaya ng mga Hudyo yung tuwirang espiritual na layunin ng Diyos na sana ay makamit at lubusang makamta ng kanyang mga kababayan? Pakinggan ninyo sa Mateo 9 at ang versikulo 8. Dadapat nang makita ito ng karamihan, ay nangatakot sila at kanilang niluwalhati ang Diyos na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. Ano po ang ginawa sa kabila ng mga tuwirang pangangaral, tuwirang pagpapagaling, maraming ginawang kapangyarihan bilang isang Diyos. Kung bagamat siya ay nagkunwaring tao, hindi pa rin po siya kinilala. Ngayon, sila naman ay tuwiran ngang nagpasalamat pa rin sa Diyos. At pinurin nga po nila, at nagpasalamat nga po sila sa Diyos. Dadapat isang bagay po ang ating dapat na maalaman sa mga pangyayari pong ito. Bakit ito ibinangon? Mga minamahal po naming mga kaibigan, isa po ang aming maitatanong o maipapahayag sa inyo. Sa pangkasalukuyan po, meron po bang mga pangyayari o tuwirang nangagaganap ngayon sa ating kapaligiran o derechahan na po sa buong bansang Pilipinas? Sasabihin ko na po, meron po bang nagaganap ngayon at tuwirang sinusunod ng napakaraming mga tao? Ang alin? Ang tuwirang tumiwala sa halip sa tunay na Diyos at higit sa lahat sa kanilang mga ginawang mga Diyos-Diyusan nila. Alam po ninyo, itong linggong ito, isa na naman, pare,
Siguro napanood ninyo dyan sa Pilipinas. Yung po tinatawag nilang healing priest. Ito po ay in-interview. Nalimutan ko kung sino nga lang yung uminterview. Siya po ay ini-interview sa isang magandang po, isang mataas na lugar, isang hardin. Dapat alam po ninyo kung ano ang nakalagay doon sa hardin na yon. Kutakot, tandaan ninyo ang akin pong salita. Isang tambak na santo. Kutakot na ang ibig sabihin, isang tambak na mga rebulto. Diyos-Diyusan. Mga Diyos-Diyusan po, ginawa ng kamay ng mga tao. At alam po ninyong ipinahayag nitong paring ito, ang pinupuri niya, ang kanyang niluluwalhati, ang kanya raw ninanais, ang makaniig, makamayan, makatabi, makasalimuha, ang darating nilang Papa Francis sa darating na Enero. Sanang paring ito, huwag magagalit sa akin. Kayo po ba'y nagbabasa ng Biblia? Ano kaya ang inyong basihan sa inyong pangangaral ng inyong relihiyon? At ito namang inyong kardinal, nang siya'y humihingi ng tulong, abay sasabihin ko sa inyo kung ano ang kanyang sinabi. Isang napakagandang salita ang kanyang sinabi. Tayo ay magpapasimula na ng nobena at meron siyang sinabing Latin na salita at napakaganda. Talagang magagayuma ka. Na ang ibig po palang sabihin nitong kardinal na ito, ni Kardinal ng Ngiti, yung pangalan ng kardinal na ito, ang sabi po niya, tayo ay magpapasimula na ng nobena gabi-gabi. Kardinal, basahin mo nga ang Mateo versikulo chapter 6. Pwede ba ho? Basahin lang ninyo ang Mateo chapter 6. Magsimula na kayo sa 5, 6 pataas. Hanggang doon na lang po, hanggang 8. Pwede po, Kardinal, alang-alang sa mga kaluluwang inililigaw ninyo. God detested praying repeatedly because He is not deaf. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung ikaw ay mananalangin, huwag kang magdarasal ng paulit-ulit. Kung hindi pumunta ka sa iyong sinido, ipikit mo ang iyong mga mata. Yun po lang ang hinahanap ng Diyos. At dumalangin ka sa lihim. Dumalangin ka sa akin. Yun ang ibig sabihin ng ating dakilang Diyos. Tapos ipangangaral mo at pagsisigawan mo sa buong mundo na magdarasal kayo ng paulit-ulit. Kardinal ka pa naman. Saan ka nakakuha ng iyong mga pangangaral na ganyan? Maging sa supot ng pandesal sa agahan, hindi mo mababasa ang pangangaral ng Diyos na magdasal ng paulit-ulit. But instead, God detested praying repeatedly. This I will stand for and I will take you wherever you want. Because you are preaching the gospel of evil. Kung ano ang ayaw ng Diyos, yun ang ipinangangaral ninyo. Nang sabihin ng Diyos, huwag kang gagawa ng anumang bagay. Paggawa pa lamang, ayaw na ng Diyos, santambak ang inyong mga rebulto. Sasabihin yung hindi nyo sinasamba, pero pinaluluhuran ninyo. Anong sabi ni Haring David? Sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong lahat at lahat. Kanino iniukol? Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dadapat kayo kay Kardinal Francis ninyo. Pinagkakaloob, sinusob ninyo siya ng lahat ng kapurihang nauukol sa Diyos. Sa tao nyo, kay Francis ninyo binibigay. Kapurihan. Puro kapurihan ni Francis. Ang salitang Diyos, hindi na namin narinig sa inyo. Kaya ganyan ang nangyayari sa bayan natin. Bagyo, bagyo, lindol, lindol, sunog, sunog, patayan dito, patayan doon. Bulkan. Meron pang bulkan. Corruption. Anong sabi ni Propeta Malakias? Manumbalik kayo sa akin. Diyos mismo ang nagsalita noon. Pero hanggang ngayon, bakal ang inyong mga puso. Pagkatapos,
sasabihin ninyo, ano itong nangyayari sa amin, O Diyos ko? Naalala ninyo, Diyos, pagka mayroong kasakunaan, ang wika ng Diyos, hindi ko kayo pakikinggan. Amen. Sana po sa inyo, aming mga kaibigan, let this be a word that will not only be inculcated in your hearts, but in your mind, likewise with your friends. Give this little advice of holiness to each and every one of your friends. Let them open their eyes, let them open their hearts, and embrace now the truthfulness, the goodness, the realization of the real true God. Sambahin na yung tunay na Diyos. Ito po ang suheto ng ating pinag-aaralan po ngayon, yung tunay na Diyos. Pero ninyo, anong sabi nitong kardinal na ito? Mananalangin ng paulit-ulit? Saan mo nabasa yan? Ako talaga halos mahulog na naman nung ako'y nanonood sa telebisyon. Halos mahulog na naman ako sa silya. Nakangiti pa. We will have a, ano yung... Nightly novena. Nobena, yung salitang nobena. Ano ba yung nobena? Rosario. Rosario, paulit-ulit yun. Aral ng mga Pagdarasal ng paulit-ulit yun. Kaya nga po, ayon sa mga banal na kasulatan, mayroon po ba bang mga tao na maaari pa nating mapagkatiwalaan na makapagpapatawad ng ating mga kasalanan upang magsigaling tayo sa ating mga karamdaman na bunga ng ating mga kalikuan? Yan ang maitatanong natin sa napakaraming yung mga nangyayaring kalamidad na yan, yung mga nangyayaring kasakunaan na yan. Pero ninyo, pati rito sa Canada, 4 na Pilipino, pauwi na, 2 babae, 2 lalaki. I think they were nurses and doctors. Nakasakay lamang sa kotse, pauwi na. Nabangga. O dumulas yata yung sasakyan. Patay! Patay lahat. Hindi ba yun nakapanlulo mo? Anong isinisigaw ng mga magulang ng mga minamahal sa buhay niyan? Diyos ko, bakit nangyayari ito? Dahil ang dinidiyos ninyo, bato, kahoy, ang sinusunod ninyo, mga mangangaral na nagkukunwaring anghel, dadapot mga demonyo. Nasa Biblia po yan. At yung mga salitang Latin na napakagandang pakinggan, ano ang sabi ng banal na kasulatan? Ang sabi ng mga banal na kasulatan, sa pamamagitan ng mga magagandang pananalita, aakitin ng marami. Maglalating-lating ka, mga Pilipino itong narito. Mga Pilipino yung nandyan sa bansa natin. Tapos sasabihin mo, yung magnobela, yun lang ang naintindihan ko. Ano sabi ko? Darasal na naman paulit-ulit. Ano ba ang ipinangangaral mo? Kaya nga, anong tanong natin? Ang banal na kasulat sa banal na kasulatan, itatanong natin sa Diyos, mayroon pa bagang mga tao na maaari nating mapagkatiwala na makapagpapatawad ng ating mga kasalanan? Huling talata po sa aklat ng Jeremias, pakinggan ninyo kung anong nasa sa Jeremias 17:5, ang sabi po rito, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpay ng tao na tumitiwala sa tao. Kaya kayo, pag tumiwala kayo sa kardinal na yan, susumpain kayo. Puro kalamidad ang darating sa inyo. Puro katatakutan na mapangyayari sa buhay ang darating sa inyo. Puro kahirapan. Idalangin na ninyo ang ating bansa, pati mga namimununo. Puro mga mukhang salapi, puro mga kurap, lahat, wala kang makita. Yan, natutugma yung nasa sa din sa banal na kasulatan, sa aklat din ng Roma. 3 Sa 3 ano nasabi? Wala. Walang matuwid. Wala nang matwid. Puro salapi na nasa isip. Puro, Diyos na sa what do you call this? There is a very nice word with regards to puro pang Material things. puro pang duduhapang sa kapwa-tao.
Puro pag-aagrabyado sa kapwa-tao. Kahit na nakita mong halos hindi na kumakain ng ating mga kababayan, kahit nakikita mong hirap na ang mga nasa bukid, ninanakaw pa ninyo ang nararapat na nauukol sa kanila upang umunlad ang kanilang mga kabuhayan. May kakandidato pang presidente itong ikinukulong na. Ano kayo? Kung hindi man kayo lapatan ng hustisya ng tao, merong isang Diyos na ang nagsasabing, hindi ka lalakpas. Hindi ka maaaring makaligtas. Saan? Sa husgado ng ating Panginoon. Kaya nga po, anong sabi mismo? Jeremias 17:5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpay ng tao na tumitiwala sa tao, at ginagawang laman ng kanyang bisig, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Amen. Yan ang nangyayari. Kadahilanan ng bansa natin ay puspos ng mga taong liko mula sa relihiyon hanggang sa mismong pamumuno ng ating bayan. Lahat liko, liko, liko. Walang matwid, wala. Puro bukad sa lapi. Pati relihiyon. Pagpatawad po ninyo. Because these things has to be said. And these things has to be shouted upon. And these things has to reach the very hearts of our people, which up to this moment and every day of our lives we pray that may the light of God, may the wisdom, may the truthfulness, may the things that may bring us to heaven be with you and upon us all. And these we pray. But thou sayest, we will not follow. Huwag nawa. Lagi niyong pinagduduldulan yung relihiyon ninyo. Sasabihin ninyong dito kami nadapa, dito na rin kami mamamatay, o siya, diyan kayo sa putikan, diyan kayo hanggang abutin sa impyerno ang inyong mga kaluluwa. Kaya nga po, ang huling tanong na aking iiwanan at ipagpapatuloy po ni kapatid na Cirilo Jr. ay ganito po. Meron pa po baga tayong mababasa sa Biblia na talagang hindi makapagliligtas o makapagpapatawad ng mga kasalanang sino mang tao maliban sa Panginoong Hesukristo? Mga minamahal naming mga kaibigan at mga tagapakinig, narito po si kapatid na Cirilo at patuloy po ang aming samot dalangin, mapuspos na po tayo sana ng kaliwanagan sa ating pakikinig. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Wala pong sawa na nagbibigay ng katalinuhan, lakas ng dibdib, at ng tinatawag na pananampalataya. Na katulad po ng unang nagsalita, pinatnubayan ng Panginoon upang mas maraming mga tao ang makaalam ng katotohanan. Napakaganda po ng paksa, Mateo 9:6. Datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Napakaliwanag po. Ang tinutukoy po rito ay napakinggan natin kung sino po yung nagpatawad. Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo nang kanyang sabihin sa lalaking lumpo, laksan mo ang wika, ang iyong pananampalataya, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, umuwi ka na ng bahay, yung lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Doon lamang marami tayong natutuhan na kapag pala tayo o ang sino mang tao ay nagkasakit, nagkaroon ng mabigat,
na karamdaman, kailangan pala isipin na ng tao kung ano yung kanyang kasalanan upang huwag manatili siya na may sakit na katulad ng lalaking lumpo. At kailangan mayroong pananampalataya. Alam natin ang pananampalataya para lamang sa Diyos, sa Panginoong Hesus at sa Kanyang Ebanghelyo. Tinatanggap nating mga tao sa pamamagitan ng pakikinig. Romanos 10:17. At kung magkaroon na tayo ng pananampalataya, dadalangin tayo sa tinatawag na nagbibigay ng kapatawaran para gumaling tayo. At dito nga po, napakaliwanag ng paksa. Ang wika ng ating paksa upang maalaman ninyo. Para malaman natin na ang anak ng tao, ang ating Panginoong Jesucristo, may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan o magpagaling ng ating mga karamdaman. At dito nang ito'y napakinggan ng mga Hudyo, alam po ninyo, nung panahon ng Panginoong Hesus, wala pong iniwanan sa huling panahon natin, sa huling araw. Meron pong iglesia na itinayo ng tao na ang kanilang ipinakikilala ang Kristo ay taong-tao lang. Swerte yung kanilang obispo. Kinikilala nila yung obispo nila na matagal lang patay. Nang mamatay, inihalili yung anak, namatay yung anak, nang mamatay yung anak, ngayon ang apo. Yun kinikilala nila na mga anghel na isinugo ng Diyos. Pero si Kristo, tao. Sa paksa natin, mga kapatid, ipinakilala sa atin ng unang nagsalita. Ang Panginoong Jesucristo hindi po tao. Ang Panginoong Jesucristo, Filipos 2:6-10, meron pong hinubad. Hinubad niya ang kanyang pagkadiyos at nakitulad sa mga tao. Ang wika nga ni Apostol Juan, yung aming nakita, yung aming nahipo, yung aming nakasama ng 3 taon, ito ang ibinabalita namin sa inyo. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Bumuhay ng patay. Gumawa ng tinatawag na alak. Sa kasalan sa Kana, yung unang-unang ginawa niyang tinatawag natin na kapangyarihan para ipakilala na ang anak ng tao, ang Kristo, hindi po tao. Diyos na nagkatawang tao. Iba po yung nagkatawang tao sa tinatawag na tao. Si kapatid na Cirilo, si kapatid na Prospero, hindi po namin pwedeng sabihin sa sino man, kaming dalawang magkapatid ni Prospero at si Cirilo, nagkatawang tao. Sasabihin ninyo, mga siraulo namin. Pag sinabi ang isang tao, nagkatawang tao, hindi po tao yun. Ano nga po baga, mga kapatid, ang tinatawag na mga nagkatawang tao, hindi po tao. Diyos. Walang iba kung hindi ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Pinatunayan ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 4, nang pasimulay berbo, ang berbo'y sumasa Diyos, ang berbo'y Diyos. Ang lahat ng bagay, ginawa niya. Walang bagay na nagawa kung wala siya. Sino yan? 1:14 ng San Juan, nagkatawan tao, ang alin? Ang Diyos. Ito po, huwag ninyong ikagagalit sa amin. Kaya namin laging para bang iniuulit sa inyo ang pagka-Diyos ni Kristo, sapagkat sa katotohanan, araw-araw po, makinig po kayo, hindi po kami nagsisinungaling sa inyo. Araw-araw, maraming mga tao, maraming mga Pilipino na nagtatrabaho sa abroad, may mga asawa, kamag-anak sa abroad, nakatira sa iba't ibang panig ng buong sanglibutan sa pamamagitan po ng pinalago na karunungan. Daniel Kapitulo 12, versikulo 4, information technology,
Araw-araw maraming mga Pilipino naghahangad na mapasama, mapabilang sa amin upang makarinig ng katotohanan ito. Kaya kayong mga bagong mga kaibigan, sa Iglesia ng Diyos, ang Kristo, Diyos, hindi tao. Kaya nga ito ibinangon ay upang mapag-alaman ng lahat. Nang makita ng mga Hudyo na yung lumpo na pinatawad ni Jesus, binuhat ang kanyang higaan, umuwi ng bahay, nagalit ang mga Hudyo na kanyang mga kababayan. At isa nga sa dahilan kaya ipinagsakdal sa hukuman ni Pilato ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, si Kristo ay namumusong sa Diyos ng mga Israel sapagkat nagpapakunwari ika na isang Diyos. Sapagkat ang tao hindi pwedeng magpatawad Alam ng mga Israelita, walang tao na makapagpapatawad sa kapwa-tao. At yan ay nabasa nila sa Propeta Jeremias. Sa Kapitulo 7, versikulo 14 hanggang 18, basahin ninyo. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, kay Jeremias, Jeremias, huwag mong ipapanalangin ang mga anak ko na yan, na nagpo-prosesyon ng kanilang Diyos-Diyosan, Reyna ng Langit, sa mga lansangan ng Jerusalem at lansangan ng Judea, hindi kita pakikinggan. Una-una na nga yung mga sumasamba sa mga larawan at mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, kahit si Jeremias, hindi kita pakikinggan. Walang tao, mga kapatid, na pwedeng humiling at magpatawad maliban na nga lamang sa tinatawag at nakilala anak ng tao. Bakit? Nagkatawan tao. Sino? Ang Panginoong Jesucristo. Alin baga ang higit na mainam na sabihin ko, ang pinatawad ko na ang inyong kasalanan, o ang sabihin kong, anak, buhatin mo ang iyong higaan, lumakad ka na, umuwi ka na? Hindi ba mas very practical Ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo, hindi ba mas madaling sabihin, pinatawad na kita, o di uuwi ka na, magaling ka na. Doon ipinakikilala ang Kristo, siya ang Diyos. Siya lang ang Diyos, siya lang ang pwedeng magpatawad. Pero minasama ng mga Hudyo at sinabi sa kanila, bakit lagi kayong nag-iisip ng masama? Pinatawad ko yung aking nilalang Pinatawad ko yung isang taong sumasampalataya. Bakit iniisip ninyong masama? Na ako'y namumusong, na ako'y nagpapakunwaring Diyos. Mga kapatid, dadapuat ng bandang huli, mga kaibigan, sinabi ng mga nakapalibot, sila ika'y nangatakot. Sila ika'y sumamba sa Diyos at sinabi sa Diyos, salamat na ipinagkaloob mo ang kapangyarihan ito sa mga tao. Sapagkat ito nga mga Hudyo, ang pagkakilala nga nila si Kristo'y tao, akala nila yung Kristo kinasangkapan lang para magpagaling at magpatawad. Naiintindihan ba ninyo mga kapatid? Na yan ang binubura, yan ang ayaw ng Diyos sa kanyang mga anak na huwag kilalanin ang Kristo na siya rin ang Diyos. Sapagkat ang wika ng Panginoon sino man hindi makakalapit sa akin, malibang ilapit ng aking Ama sa akin. Sino man hindi makakarating sa Ama, maliban sa pamamagitan ko. Bakit? 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Kaya ayaw ng Panginoon na huwag tayong kumilala sa Kanya, na siya rin ang Ama, siya rin ang Espiritu Santo. At ayaw ng Panginoong Jesucristo na yung Kanyang kapangyarihan, yung Kanyang kaluwalhatian, ikakapit sa mga tao, lalo na nga sa mga larawan. Sa Isaiah, sa 43:6, kung hindi ako nagkakamali, mga magulang at mga kapatid, kanino ninyo ako iwawamis? Ako'y Diyos, hindi ako tao at walang katulad ko. Kaya nga, isang napakalaking kasalanan kung yung kapangyarihan, kung yung kaluwalhatian ng Diyos na makapagpagaling, makapagligtas, makapagpatawad, yung kapangyarihan niya na yon,
Sa ibabaw ng lupa, ikakapit natin kanino? Kay Mama Mary, ikakapit natin kay St. Peter, ikakapit natin lalo na nga dito sa darating na Papa Francis ninyo. Nagagalit ang Diyos sa aba ng tao na ang tiwala ay sa tao. O hindi ba ginagawa ninyo mga Katoliko? Mas nagtitiwala kayo sa mga kardinal, kamukha ng napakinggan natin, ayoko nang ulitin. Mga kapatid, tumitiwala kayo sa tao, kay Virgin Mary. Tumitiwala kayo kay Kalunsad. Sa aba ninyo, sa aba ninyo, sa aba. Sumpain kayo, ang ibig lang sabihin, impyerno kayo. At maging yung mga taong ang kanilang pagkakilala, higit sila, mga kapatid, na mabutit mainam kaysa Diyos, na ginagawa ikang kapangyarihan ng kanilang bisig, tumitiwala sa kanilang sarili at humihiwalay sa Panginoon, sumpain kayo. Mga kapatid at mga magulang, napakasama na ang isang tao higit na kumilala sa tinatawag na tao, hindi makapagliligtas, hindi makapagpapagaling. Ang paksa natin sa umagang ito, Mateo 9:6, kilalanin natin upang malaman ninyo ang anak ng tao, ang Panginoong Jesucristo, siya lamang ang may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng ating mga kasalanan. Napakaganda ng ating pag-aaral. Sana naman kayong mga kaibigang nakikinig, buksan naman ninyo ang inyong pangunawa. Hindi naman namin kayo tinuturuan para sumama sa amin eh. Sino kami ni kapatid na Prospero? Ordinaryo lang kami. Ang ibig lang ng Diyos, itong bibig na ito gamitin para makarating sa inyo. At ang Diyos ang tatawag sa inyo, hindi kami. At kayo rin ang magpapasya. Unang Korinto 15:1-2, ligtas kayo kung sinusunod ninyo ang ebanghelyo na sa inyo ay aming ipinaririnig, itinuturo, maliban kung kayo sumasampalataya ng walang kabuluhan. It is own decision of each and every one of you, and we are not forcing you. Kaluluwa ninyo yan, buhay ninyo yan, bahala kayo. Pero unawain ninyo ang itinuturo sa inyo sa pamamagitan ng aming mga binabasa sa banal na kasulatan. Kaya nga, mayroon po ba tayong mababasa sa Biblia na talagang hindi makapagliligtas yung mga kardinal ninyo? Unahin mo na yung Papa sa Roma ninyo. Kung yung Papa sa Roma ay talagang Diyos yan, wala na sanang namatay na Papa sa Roma. Ilang daan na ang Papa sa Roma, kutakot-takot, mga kapatid at mga magulang. Yung mga obispo, sugo ang daw. Pag namamatay, inihalili naman yung mga anak, yung mga apo, yung kanyang mga wikangan, next in line in their own blood. Ano bang pagkakilala ninyo sa iglesia? Ari ng isang pamilya, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga, kawawa naman yung mga matatanda ng ministro nila. Wala nang pagkakataon maging obispo, mga kapatid at mga magulang. Talaga bang hindi makapagliligtas ang sino man tao? Buksan ninyo ang Ezekiel 14:14. Bagaman ang tatlong lalaking ito, hindi ko na po binasa yung bandang itaas. Mahaba ito, marami. Pero yung 14:14, mga kapatid, bago dumating, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, anak ng tao, kapag ang isang lupain, makinig kayo, kapag ang isang lupain ay nagkasala sa akin, at ako'y nagpadala ng salot, ako'y nagpadala ng taba, ako'y nagpadala ng tinatawag na kahirapan. Ano ang sabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan nga ni Ezekiel? Ito na nga po, 14:14. Sa gitna ng mga kalamidad at sa mga kahapisan at kalumbayan, bagaman ang tatlong lalaking ito, sino? Si Noah, kilala natin si Noah. Si Daniel, kilala natin si Daniel. At si Job, nangandoon, mga propeta ng Diyos, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran, sabi ng Panginoon Diyos. Hindi makapagliligtas kahit na si Nunong Noah. Aba, isipin mo ba yan, Nunong Noah Alam ba ninyo kung gaano kahalaga sa kasaysayan nating mga anak ng Diyos, si Nunong Noah?
kung hindi tinawag ng Diyos, kung hindi nakita ng Diyos ang kabanalan ni Nunong Noah na siya lang ang naglilingkod sa Diyos ng kanyang kapanahunan, inutusang gumawa ng daong. Isipin ninyo, nakipag-usap ang Diyos kay Nunong Noah. Gumawa ka ng daong, gugunawin ko mga tao, masasama, walang matuwid, wala kahit isa. Magtayo ka ng daong. At sino man na ibig sumama sa iyo at sumakay sa iyo, kasama yung mga hayop na pares-pares na ituturo ko sa iyong isama mo, maliligtas. Ilan lang ang naligtas? Mga kapatid, si Noah, ang asawa, matanda na rin, ang 3 anak, si Sem, si Ham at si Hapet, at ang 3 manugang, 8 ang iniligtas. Kaya ang pagliligtas po ng Panginoon Diyos, hindi po paramihan. Kaya kayong mga Katoliko, ang unang tanong ninyo sa amin pag nalaman ninyo, what church are you? Church of God in Christ Jesus. How many are you? Ba isipin mo, menos ninyo kami kagad? O ano sasabihin namin? Sa bahay namin, 8 lang kami, wala pa. Mga kapatid, sa bahay ng iba naming mga kaibigan, mga kapatiran, na kung may awat, may habagan Diyos sa kanila, tatawagin din ng Diyos. Sasakay din sa daong sa huling araw na walang iba kundi ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid, menos-menosin ninyo kami. Talaga namang kakaunti ang ililigtas. Bakit? Napakaraming mga tao na bihag ng mga utos aral ng mga demonyo. Mga kapatid at mga magulang. Ngayon, sino po baga lamang ang may banal na hangarin? Sino nga po baga lamang ang may banal na hangarin na ang tao ay mangaligtas? Katulad ng sinabi ng Panginoong Jesucristo upang malaman ng lahat na ang anak ng tao o siya ang Panginoon, siya lang ang may kapangyarihan sa lupa na makapagpatawad. Bakit? Ano ba ang ibig ng Panginoong Jesucristo? Unang Timoteo 2:3. Ito'y mabutit na kalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siya ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mangaligtas. Ang Panginoong Jesucristo, siya may ibig ang lahat ng tao mangaligtas. Sa paanong paraan? At mga kaalam ng katotohanan. Ang lahat ng tao, ibig ng Panginoong Jesus, maligtas. Sa paanong paraan? Makaalam ng katotohanan. Alin yung katotohanan na aalamin ninyo mga kaibigan namin na ngayon lang nakakarinig ng katotohanan sa pamamagitan ng Iglesia ng Diyos, sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, sa pamamagitan ng Internet o ng information technology. Alin yung katotohanan na ipinaalam sa inyo? 2:6, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubo sa lahat, na pagpapatotoo. Yan, katotohanan. Makaalam ng katotohanan na magpapatotoo, mahahayag sa sariling kapanahunan. Sa makatwid, ibinigay niya ang kanyang sarili. Sino ba nagbigay ng sarili? Mga kapatid at mga magulang, para magkaroon ng kaligtasan ang mga tao, sapagkat yun ang gusto niya. Ayaw niyang itapon tayo sa impyerno. Mga kapatid at mga magulang, ang wika ng Panginoon sa San Juan, ibinibigay ko ang aking buhay upang kuhanin kong muli. Kaya nga nagkatawan tao nang maibigay na niya ang kanyang sariling buhay para ang sumampalataya sa Kanya at mabautismohan, mabinyagan sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus at Espiritu Santo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mga kapatid at mga magulang, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nang ibigay niya yung kanyang buhay, pagkatapos ng 3 araw, kinuha niyang muli, nabuhay siyang muli para ipakilala sa lahat ng tao. Gayon din ang mangyayari sa lahat ng kanyang mga mananampalataya. Sa kanyang ikalawang pagparito, mabubuhay din tayo at magiging mga anghel niya o kasama niya doon sa kaharian niya sa langit. Mga kapatid, ngayon ang ating itatanong, alin po ang mahahayag sa sariling kapanahunan? Sapagkat ang wika sa 2:6 ng unang Timoteo, ibinigay ang kanyang sarili na pangtubo sa lahat. Dito, sa talatang ito, sinasamantala naman ng mga protestante. Ayan Ayan ikaw, nang mamatay ka ang Kristo,
yung kalooban niyang ibigay ang kanyang sariling buhay sa krus, ligtas na ang lahat. Napakatigas naman ang ulo ninyo eh. Itong binasa ni kapatid na si Rilo, totoo ito. Sino yung lahat? Lahat ba? Pati Katoliko, Protestante, Muslim, at saka kung ano-ano? Paano makakasama sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo ang lahat? Lalo na nga yung simbahang Katoliko, libo ang mga Diyos-Diyusan niya. Yung mga Indian, yung mga Bombay, milyon ang mga Diyos nila. Iisa lang ang Panginoong Jesucristo, iisa lang ang Diyos, na dapat nating sampalatayan, siya lang ang makapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mateo 7:21, basahin ninyo. Pinatutunayang hindi lahat kasakop ng dugo at buhay ng Panginoon na kanyang ibinigay sa bundok ng Kalbaryo. Mateo 7:21, hindi bawat tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Sila lamang na sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Sila lamang na sumusunod sa Diyos ang ibig ipakilala na siya rin yun. Mga magulang namin at mga kapatid namin. Diba? Sasabihin ninyo, ayan ligtas na lahat. Kaya maraming mga relihiyon, mga kapatid at mga magulang, tinuturuan yung mga membro nila, wag kayo kang mag-alala, mambabae ka, maglasing ka, bumili ka ng loto, ng sweepy stick, magpayaman ka, magpasarap ka, uminom tayo, magsayaw, karaoke dito, karaoke dyan, kaligayahan dito, kain dito, kanya, bukas tayo'y mamamatay. Ang wika sa propeta Isaias, akala kasi nila, mga kapatid at mga magulang, kahit na anong ginawa mo, kriminal ka, korap na senador ka, magnanakaw ka, pag namatay ka, kasama ka pa rin ng Diyos, papani ka pa rin sa langit, nagkakamali kayo. Matakot kayo sa Diyos. Magbasa kayo ng Biblia. Mga kapatid, ang liwanag na itinuturo sa amin. Kaya nga, alin ang binabanggit na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan nang atin siyang makilala, mga kapatid at mga magulang, natutuhan natin. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay sa bundok ng Kalbaryo, mga kapatid, upang nang tayo'y sumampalataya at nagpabinyag sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi sa Katolisismo, hindi sa Protestantismo, lalong hindi sa Iglesia ng tao. Merong kapanahunan na tinutukoy. Sarili kang kapanahunan. Alin yung sariling kapanahunan na doon makikilala natin ang tinatawag na katotohanan ito, si Kristo lang ang magpapatawad ng ating mga kasalanan at hindi ang mga obispo at mga pastor na mga nagpapakilalang sugong anghel. Basahin po natin. Ito ang sinasabi unang Timoteo, sapagkat may isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Alin ito? Ang tao na si Kristo Jesus. Ayan. Anong ibig ipakilala? Kapanahunan na makikilala natin. Sino? Ang tao na si Kristo Jesus, isang Diyos, isang tagapagligtas. Tao. Kaya nga upang makilala ninyo, ang anak ng tao lang makapagliligtas sa sangtinakpan sa buong sanglibutan. Ang kapanahon ay dumarating, makikilala ng lahat ng mga tao, mga kapatid at mga magulang, isang Diyos, isang tagapagligtas. Sino? Ang tao na si Kristo Jesus. O yan kapatid na si Rilo. O hindi ba tama kami ng mga iglesia kami ng tao, kilala namin si Kristo tao. Ayan, binabanggit tao. Meron pong dalawang uri ng tao na binabanggit sa banal na kasulatan. Kung paanong merong binabanggit na anak ng tao, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ipinanganak na nagkatawang tao, hinubad ang pagka-Diyos, ipinanganak ni Birhen Maria, kaya nga itinatawag na anak ng tao. At merong isang uri ng tao na talagang anak ng tao. Ako, anak ng tao. Ang tatay ko, si Cirilo. Kami dalawang magkapatid, ni kapatid na Prospero, anak kami ng tao. Pero hindi kami. Ang Panginoong Jesucristo, na nakitulad lamang sa mga tao. Kaya nga, dito merong ipinakikilala, tao. Dalawang uri po ng tao merong materya, tayong mga tao na namamatay, merong tinatawag na espiritual na tao. Sino yan? Efeso 2:11 na tinatawag na si Kristo Jesus. Kaya nga alalahanin ninyo,
na kayo noong unang panahon, mga hentil, ako, kayo, kaming mag-aanak, mga hentil kami noong araw. Bakit sinabing hentil? Wala kaming nakikilalang Kristo noong araw eh. Yung mga lelang namin nabihag ng simbahang Katoliko. At nang dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas, nabasa ng mga magulang namin, mga kapatid, na meron palang Iglesia ng Diyos o Iglesia ni Kristo. Kaya ang mga magulang namin naging membro ng Iglesia ni Kristo. Dadapuhan, mga kapatid, inalis kami ng Diyos diyan. Sapagkat yung obispo nila, yun nga nagpapakilala, si Kristo'y tao. Pagkatapos yung obispo ng Iglesia ni Kristo ay sugong anghel, inalis ng Panginoon Diyos ang aming mga magulang diyan. At pagkatapos ay alin ang ipinakilala sa amin. Ituloy natin, Efeso 2:12, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Ayan, makinig kayo. Nang kami mga Katoliko, nang kami mga Protestante pa, nang kami mga Iglesia ni Kristo pa, hiwalay kami kay Kristo. Bakit? Bakit mga kapatid? Tinuro sa amin si Kristo'y tao. Inalis kami ng Diyos dyan. Na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Nung araw pala, wala kaming Diyos sa Iglesia ni Kristo. Nung Iglesia kami ni Kristo, wala pala kaming Diyos dyan. 2:13, dadapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na ng panahon ay nanalayo, inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya, si Kristo, ang ating kapayapaan, kanyang pinag-isang dalawa, iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Alin yung kasalanan? Yung kasalanan ng pader. Kaya nga, nang sabihin ng Panginoong Jesus, ayon sa ating paksa, sa lalaking lumpo, pinatatawad ang iyong kasalanan, inalis yung pader. Pinatawad ka na, yun ang pader. Inalis na ng Panginoong Jesucristo. Kunin mo ang higaan mo, umuwi ka na. Umuwi nga, tumayo yung lumpo. Bakit? Si Kristo ang ating kapayapaan, inalis ang kasalanan na nagpapahiwalay. 2:15, inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, nang ipako siya sa krus. Kahit kautusan, mga kapatid, kautusan ng 2 tapyas na bato, yung mga kautusan ni Moses, kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan, inalis. Kaya nga tayo, hindi tayo nangingili ng araw ng Sabat. Kaya nga tayo, hindi tayo nagbibigay na ikapo. Hindi para sa atin yan eh. Yan ang mga kautusan ni Moses nung araw na ibinigay ng Diyos. Inalis na yan nang mamatay ang Kristo. Nang dumanag ang kanyang dugo kasabay, inalis ang lahat ng mga kautusan na yan. Hindi para sa atin yan. Hindi kapanahunan natin yan. Inalis kahit kautusan ng mga may batas at palatuntunan upang sa dalawa, ang Diyos at tayong mga tao, lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan at upang papagkasunduin silang dalawa, saan? Sa isang katawan. Sa Diyos, sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Kaya nga ang wika sa Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan. Bakit? Alin yung katawan? Diyos at tao nung una magkahiwalay. Sabi ni Malakias 3:7, napakinggan ninyo, binasa ni kapatid na Prospero. Panahon pa ng mga magulang, nagkahiwalay na tayo. Bumalik kayo sa akin, mga kapatid, at ako'y manunumbalik sa inyo. Paano tayo makakapanumbalik sa Diyos, mga kapatid? Kung sasampalatayanan natin ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo, kung sasampalatayanan natin ako at ang Ama ay iisa, kung sasampalatayanan natin unang Juan 5:7, there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, these three are one, magkakaroon tayo ng kapayapaan, bilang tayo sa katawan ni Kristo. Colosos 1:18. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng Iglesia. Bakit tinatawag na nariyan ng kapayapaan? 1:14 ng Colosos din, kinaroroonan ng kapatawaran na siyang katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa ating paksa, upang malaman ninyo ang anak ng tao. Alin yan? Ang taong bago.
ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang paksa natin. Ang Panginoong Jesucristo'y buhay sapagkat itong kanyang katawan na pinagsasama-samahan natin ngayon, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ang kanyang pinangunguluhan, ito ang kanyang iniingatan, naririto ang katubusan, narito ang kapatawaran, naririto ang taong bago, narito ang anak ng tao, narito ang Panginoong Jesucristo, makapagsasabi sa ating lahat, Anak, pinatatawad ko na ang iyong mga kasalanan. Amen. Mga kapatid at mga magulang, napakaganda po ng ating mga pag-aaral. Kaya nga, may kapanahunan ang lahat ng bagay sa silong ng langit. Ang wika sa Ecclesiastes. Merong panahon ng kapanganakan. May panahon ng paglago. May panahon ng pagtanda. May panahon ng tao'y namamatay. May panahon ng lahat ng tinatawag na kadiliman. May panahon ng kaliwanagan. Sa mga huling araw na ito sa ating mga magkakapatid, pabayaan ninyong ang panahon ng kaliwanagan. Ito naman ang papaghariin sa atin ng Diyos. Sapagkat, bakit? 2 Korinto 6:1, Ayamang kalakip niyang gumagaway, ipinamamanik namin sa inyo ang wika ni Apostol Pablo, na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Mga kaibigan po namin, ang mga aral na ito na inyong napapakinggan, hindi po namin ito ginaya sa sino mang mga nagsasalita sa mga iba't ibang relihiyon. Ayan po nakikita ko lahat ng relihiyon halos pare-pareho. Tinuturo nila yung mga basic paulit-ulit, nire-revise lang. Dinudugtungan, dinaragdagan, nire-remodel. Puro pang materya, puro pag-ibig ng asawa sa asawa, pag-ibig ng asawa sa mga, tama po yan, walang masama diyan. Pero yan po kumbaga sa alpabeta, handyan pa kayo sa tinatawag na abakada. Ang Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, narito na po kami sa seta. Kumbaga sa alphabet, ito na ang kapanahunan ng araw ng Panginoon. Dito namin kayo inaanyayahan, huwag ninyong tanggapin ang napapakinggan ninyo na walang kabuluhan. Hindi po namin pinupulot ito sa mga babasahin. Hindi, ito po dumarating sa pamamagitan ng tinatawag na kapangyarihan ng Diyos sa amin. Kaya nga po mga magulang at mga kapatid, sumampalataya kayo, ito na ang katotohanan. Pinalawak ang tinatawag na karunungan. Meron na tayong internet para makarating sa inyong lahat. Libre, walang bayad. Hindi ninyo kailangang bumastos, hindi ninyo kailangan lumabas ng bahay. Pupunta pa kayo sa kapilya, pupunta pa kayo sa mga tinatawag nila meeting de religion, pupunta pa sa luneta, bebentahan pa kayo ng payong, bebentahan pa kayo ng panyo, santambak na kalokohan at santambak na panluloko para masalapian kayo. Mag-ingat kayo! Buksan ninyo sa amin ang mata ng inyong puso. Ito ang panahon ng ano? Huling talata sa 6:2 ng 2 Korinto. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, sa araw ng pagligtas kita'y sinaklolohan, narito ang wika ng Diyos, ang panahong ukol, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Amen. Mga kapatid, napakaganda po ng ating pag-aaral. Ito po ang itinuro sa atin ng Diyos sa linggo po ng umagang ito. Sana po tumubo sa inyong mga kaibuturan, sa inyong mga puso. Ibahagi ninyo sa inyong asawa, sa inyong mga anak, mga manugang mga po, pero huwag ninyong pipilitin. Hindi po kayo ang tumatawag, hindi ako tumatawag. Kung hindi kayo kahahabagan, makinig kayo mabuti. Kung hindi tayo kaaawaan, hindi tayo kahahabagan ng Diyos, sa halip na tanggapin ninyo, magagalit pa kayo sa amin, kapatid na Prospero. Pero wag na wang mangyari. Dalangin namin, maawa ang Diyos sa inyo, bigyan kayo ng kapakumbabaan, tanggapin ninyo, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Sa ganito po, tatago sa atin ang ating paksa. Makikilala natin ang Panginoong Jesucristo lang, ang may kapangyarihan magpatawad ng ating mga kasalanan. Ito nawa ay pagpala
ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakaikilanman. Amen. Tayo po maghahandog na muli ng isang maikli at may espiritong awitin, pagpapasalamat sa ating Panginoong Jesucristo, numero 37, sa kanya pong ikaapat lamang at koro. Pangungunahan tayo sa panalangin ni kapatid. Ako na mananalangin, mga kapatid. Tatayo tayo. 37. Walang kaligtas sang ganap sa mundo ng dusa at saklap. Liban kay Jesus na liyag na namatay dahil sa lahat. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan. Siya tunay na ilaw sa lahat ng nangadirimlan. Dakilang Panginoon po namin Diyos, muli pong ginagambala namin ang iyong banal na katahimikan. Mulit-muli at walang saway itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa iyong marangal na pangalang Kristo Jesus. Ama, maraming salamat po. Napakasarap ng pagkain at ng inumin na ibinigay mo po sa amin sa umagang ito. Dadapwat, Panginoon, ikaw lamang ang makakatawag ng iyong mga tupang nawawaglit sa iyong banal na tahanan. Idinadalangin po namin, Panginoon, ang mga araling ito. Langkapan mo po ng bisa at kapangyarihan, tumago sa puso at kaluluwa ng bawat nagsipakinig. Kahabagan mo po sila, Panginoon, maawat mahabag ka sa kani-kanilang mga kaluluwa. Maawat mahabag ka sa kani-kanilang mga asawa, mga anak at mga mahal sa buhay. At maawat mahabag ka sa lalong marami pang mga taong tulad sa mga walang tagapag-alaga na nadaraya ng kadiliman sa buong sanglibutan. Ama, maraming salamat po. Pinatnubayan mo rin ang iyong dalawang alipin. Binigyan ng katalinuhan, tibay ng loob at kalakasan ng lupang katawan. At sa umagang ito, Panginoon, nalalaman namin, kahit hindi na namin buksan ang aming mga labi at magsalita pa ng maraming mga bagay, alam mo po ang laman ng aming mga puso't kalooban. Isang bagay po, Panginoon, na bago po kami lubos na maghiwa-hiwalay, tanggapin mo po ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat, ang aming mga pagsamba at ang aming mga pagpupuri sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. At ang lubusan naming pananampalataya na sa pangalan mo pong Kristo Jesus, Panginoon, sa umagang ito'y ipatatanggap mo po sa amin ang mga kapatawaran ng lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Amen. Dagdag din naming ipinakikiusap sa iyo na kung paano ang aming mga kapatiran nakarating dito na may kapayapaan, buhay at kagalingan, gayon din naman sa kanilang mga pag-uwi. Tutulungan mo pong makarating na muli sa kanilang mga mahal sa buhay na malayo sa lahat ng mga kabagabagan sa daan. Panginoon po naming Hesukristo, bago po kami lubos na maghiwa-hiwalay, amin pong isinasamot ipinapakiusap na naway iyo pong ibasbas. Ibendisyon po sa aming lahat hanggang sa aming mga mahal sa buhay, kaibigan at kapatiran, na ang marami po'y naroon pa sa Pilipinas at hindi kakaunti ang iba't iba ang naroroon sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Mamanalang lahat po ng ito'y sinasamot ipinapakiusap namin sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Diyos Makapangyarihan
siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana'y maging dapat. Tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos. Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Muli sa umaga tinanikluhod kami sa iyong harapan at kami po ay nangakinig niyo po mga ganito ang mga aral. Kaya po Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat ng makabutihan sa bawat sa amin. Amen. Tanggapin niyo po sa inyong harapan ang mga salaping amin na pagkayanan. Nanawa po ito ay magamit po ng inyong kapangasiwaan. Naway makatugon rin po sa lahat ng mga tao na ngailangan. Amen. Higit sa lahat po Panginoon, ang mga salaping ito ay maghasik ng mga aral sa ibabaw na sa libutan. Amen. Amin lang pong sinasama Panginoon sa iyo na sana huwag na huwag namin kasawaan at sa mga susulugan ay mabuhay, muli niyo po kami nakitang lilingkod at umaawit pa po ng mga may kasiglahan. Amen. Panginoon, muli sa umaga ito magkahiwalay kayong mga magkapatid na sana ang iba sa amin tutungo sa kanilang matahanan, iba tutungo sa kanilang paghabuhayan. Doobin niyo po ang Ama na marating namin na ay matutungo niligtas lahat ang makapahamakan. Amen. Panginoon po namin Diyos, marami kami mga kailanama, dapat kami maasa na mga ito idadadag niyo po sa amin. Kaya po lahat ng mga bagay, pag-alap po namin hihiling sa dakilang pangalan, Diyos Kristo Jesus na aming Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Ang Ama ay wahatin, anak ating purihin, Espiritu Mahalin, laging ipatnubay. Amen. Amen. At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos, sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin, ay tanggapin po nating lahat na mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, hanggang sa ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo at mga minamahal sa buhay, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako Jesus na hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan, Diyos Kristo Jesus. Tunay na tunay, ako'y ahawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y ahawak kay
hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi hiwalay. Ang